Magandang araw sa inyo lahat mga kapuntos, at gaya ng sinabi ko nung nakaraang video, meron tayong bagong pakulo kung saan sa dulo ng video na ito na ating tatalakayin ay ang pagsagot sa mga comment ninyo na nasa comment section. Kaya sa mga nais malaman ang aming kasagutan sa inyong mga naging comment sa mga nakaraan naming video, panoorin nyo po hanggang sa dulo ang video na ito. Maraming salamat po. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Wala ka ba kagabi, bro? Wala eh. Wala. Sayang no. Okay, kasi yung may in-invite kami kagabi na isang magiting na defensores ng simbahan at sa kasalukuyan ay presidente ng isang chapter sa safety sa Davao, San Pedro chapter. At yan nga ang tinalakay no. So, well, brother, regarding sa tanong mo, siguro dapat nating unawain what is Novus Ordo. Kasi dito minsan nagkakamali no, narinig ko sila, Novus Ordo daw, Ordo means ginawa nilang new mass. Kaya dahil new mass daw pinalitan ang misa. Hindi ganon. No, dahil Novus Ordo means new ano ba yan? Novus Ordo, new order. Ordo means order. No, so bagong order, bagong rito, bago, hindi yung luma hindi pinalitan, hindi nga inalis yun eh. Andyan pa rin. At according nga kay Pope Benedict XVI, sa nung buhay pa si Pope Benedict XVI sa kanyang ano bang pangalan sa dokumento na yun? Sancto Sarum. Nakalimutan ko yung dokumento. Sabi niya, mayroong dalawang porma ang misa. Ito ang head ng church ang nagsabi nito hindi kung sinong defensor ng simbahan lang na nag-aral lang ng mga dokumento, kundi ang ating Santo Papa mismo. Sabi niya, ang misa ay mayroong dalawang porma. Ano yung dalawang porma na yon? Ito yung ordinary at extraordinary. So ano yung extraordinary? Yung extraordinary yun yung Tridentine Latin Mass. Na nung unang panahon, yan lang ang pinahintulot under sa reign ni Pope Pius X. Then meron pang isa, yung yung ordinary mass. Yung ordinary mass, yun yung Novus Ordo na tinatawag, na binigyan ng pinalawak pa ng simbahan, sa bagay yung network, para mas lalong mapalapit ang tao sa simbahan. Dahil sabi nga ni Sir John Juna kagabi, nung First Vatican I, ang simbahan napaka one-sided. Kung gusto niyo talagang lumapit sa Panginoon, lumapit kayo sa simbahan. Okay? So, kuya, ganun ka, kung sabaga closed door ang simbahan nung unang panahon, ang Santo Papa nga hindi pwedeng lumabas o hindi pwedeng umalis sa Vatican sa Vatican lang ang Papa dati. Ngayon sa Novus Ordo, sa Second Vatican Council, kung saan ang Novus Ordo Misa ay inimplima, ang Papa na ngayon, mayroon na siyang jurisdiction ngayon, or dito nga sa sa libro ko dito, mayroon siyang task na every 5 years kailangan niyang pumunta sa every diocesan para magpakita.
Kung sa baga, magre-report siya. So, lumawak na ngayon ng papaganon din ng sa simbahan, no? At hindi siya totally na pinalitan, brother, kasi ang theology kasi ng simbahan is like sama katulad ng bata or katulad ng isang tao ba na nung ipinanganak at nung lumaki siya, same person, tama? But accidentally, nag-change yung bata. No? From infant to naging na siya, toddler, naging lumaki hanggang naging adolescent hanggang tumanda. So pero same person pero nag-iba-iba ang kanyang forma dahil nga may development, tama bro? Yeah. So ganoon din ang simbahan. Ang simbahan ay sabi nga sa dogma natin, the Catholic Church is a fundamentally the same but accidentally changed. So yan ang teolohiya ng simbahan. Fundamentally the same but accidentally changed. Kung ano yung simbahan nung unang panahon ay tinatagto, yun pa rin yun hanggang ngayon. But accidentally changed kasi sa nagdaang panahon, may mga bagay na idadagdag ang simbahan ayon sa present time. Sabi nga ni Sir John Jonah kagabi, ang simbahan ay merong tatlong attribution, no? Yung to govern, to sanctify, and to to govern, to sanctify, and to teach. Yan ang tatlong attribution ng simbahan, pero mayroong pang-apat. Ang pang-apat, yun yung may term siya kagabi, pero ang explanation niya sa term na yon is tinitingnan din ng simbahan yung kung ano ang ng sitwasyon ng panahong kasalukuyan. Kung ano ang need ng simbahan in general, kung ano ang need, yun ang ng simbahan. Ibinibigay yun sa kahit anong paraan. So ganun ang ating simbahan at biblical po 'yan. No, kung babasahin natin ang ebanghelyo natin Panginoong Jesucristo, sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang malaking puno. Nag-uumpisa sa buto, nagkatangkay, nagkasanga, nagkadahon, nagkabunga hanggang naging isang malaking puno na pwede nang pugaran ng mga ibon. Biblical yan ang teolohiya ng simbahan. Hindi siya pinalitan na parang iniisip nila na inalis yung mga dating rito, pinalitan ng bago. Hindi nga, kaya nga, Novus Ordo New Order. Hindi siya nangangahulugang New Mass. Yun kasi ang naririnig ko sa kanila, New Mass na daw, hindi. New Order. Bagong order o bagong rito. Kaya nga, dalawa na ngayon ang forma ng misa ng simbahan. Tridentine at Novus Ordo, yung NOM. So, ganoon siya. No, ulitin natin, walang pinalitan, walang inalis. Kaya nga uli, sabi ni Pope Benedict XVI, ang misa ay mayroong dalawang forma, extraordinary and ordinary mass. So walang nawala. Regarding sa nag-change ng simbahan, hindi nag-change ng simbahan, the church is fundamentally the same but accidentally changed. Yan kapatid. Kasi ang sabi nila, ano ang tawag dito? According to canon law daw, I think that was sa Trent, the Council of Trent, na sinabi nila na hindi dapat pinapalitan yung language ng Mass. So pag apostolic daw, sa order ng Mass ay Latin ang gagamitin. Pero when you are talking, when the priest is talking sa community or sa faithful, pwedeng vernacular. That is why they remove some vestment daw yung pag nagtutalk sila sa faithful. So, yun. So, yes. Pero sa Novus Ordo, it's vernacular lahat-lahat. Kasi nga, di ba, Brother John Ray, yes bro. ano yung sinabi kagabi ni Sir John Jonah na ang nakalagay doon, hindi Latin lang? Sa yun, yung sinasabi mo kapatid, yun yung nasa sa decrease and sa Council of Trent yun na
merong inutos doon no sa Session 22 Canon 9 na ayun nga diniscuss yung kagabi, mahaba yun, hindi na natin maalala kung gaano kahaba, pero i-summarize na lang natin na ang ibig sabihin dun sa words na vulgar ang ginamit doon na word na hindi sino man ang pagkasabi doon sa nung nirelate na niya ni Sir John Jonas Tagalog, sino man ang magsabi na ang misa ay gagawin sa vulgar language lang. Vulgar ang ginamit doon. So which means vernacular. Ang sino mang magsabi na ang misa ay dapat vernacular lang. Take note sa word lang. Anathemaset or makokondemn. But the question is, ano ang vulgar nung time na isinulat yan? Or ano ang vernacular language na ginagamit sa misa nung isinulat yung decree na yon? Latin, right? Okay. Oh, so whosoever say or sino man ang magsabi na ang misa ay dapat gawin sa Latin lamang ay siyang maaanatima. Hindi yun ang nangangahulugan na ang gagawa ng Novus Ordo Misa ang maaanatima. In-explain po yan kagabi ni Sir John Juna. No? Tinitwist ng mga SSPX ang pahayag ng Council of Trent, brother. Tama yun. Ang vernacular language nung panahong yon ay Latin. Yan para paalala sa ating mga nanonood ngayon. Nung panahong yon, ang vernacular language ay Latin. Tama. Pag sinabi na vulgar lang o Latin lang, yun ang anathema. Itong mga SSP sa tuturo sila mga Latin lang eh. So sila yung mga anathema talaga. Katunayan ito, pakita ko na isang dokumento, Ito ay shinare sa akin ni John Michael. Ang nag-share sa akin yan ay nakalimutan pa nga. John Michael yan John Michael. Siya nag-share sa akin yan. Ang aklat ni Reverend Father Ernesto Pelbayones na Church History. Sa pahina 104, 104 ito nakalagay, liturgical use varied from place to place, from period to period. The earliest liturgical language was Aramaic. Hindi Latin. Aramaic ang una. The vernacular of Palestine. Yun. So, ang mga Palestina... klaro si Panginoong Jesucristo nagbi-vernacular. Sagot yan po dyan doon sa tanong ni brother ngayon na ay apostolic age daw, naglalatin daw sila. Ayan, napakalinaw niya, no? Kung sa panahon nito na apostolic time, ang ginagamit nila ay Aramaic, tapos vernacular only, hanggang ngayon Aramaic pa rin ang ginagamit, yun ang anathema. Hindi ba? Yun ang ibig sabihin ng naturang dokumento. Ngayon, kaso ginagamit natin ngayon Tagalog, Bisaya, English, lahat ng lingwahe. Hindi na anathema yun kasi hindi naman nananatiling Aramaic eh. Next, then Greek came into general use. Yun. And about the end of the 2nd century, Latin was introduced in the West. Ayun. So maliwanag, unang liturgical na ginagamit, liturgical language is Aramaic. Then sumunod, Greek. Kasi mga Hudiyon dati, marami sa kanila, Greek-speaking Jews. At sa 2nd century pa, pinasok yung Latin. 2nd century. Brojando. Yes. Send mo sa akin yan, Brojando. Yes. Walang problema yun. Pwede sa akin din. Walang problema yun. Meron pang sinend dito si John Michael na from Catholic Liturgy. Yan, ito mga references binigay. Ganda ng mga na yan, by the very Reverend Gaspar Lefebvre. Iba naman to.
Kay ano yan, kay founder SSPX yan ah. Gaspar eh, hindi naman Marcel eh. So, Gaspar yan, iba-iba. Oh, Gaspar, ang ano sabi. status pala ng SSPX? Is it still in communion with Rome or what? No. No, ano sila, sabi ni Sir Janjo na kagahapon, not in communion sila. But they are valid because they were ordained by a proper ordination. They were valid, but they are at the same time they are illegal at the same time. Pero yung misa nila valid. Kasi binigyan pwede mag-attend ng Latin Mass doon. Yes, of course. Mayroon nga silang pwede rin sila magpakasal. Binigyan sila ng faculty na pwede silang magkasal at magbinyag, pero provided na aprobado ng obispo sa naturang diocese. So yun ang kinakailangan. So yun ang paliwanag ni Sir Janjo na kagahapon. Napaka-komplikado ang mundo nila. No, kung i-open lang sana nilang ilang puso at isipan, wala nang ganun. Pinapahirapan lang yung sarili nila eh. Okay, sige. So may isa pa akong question, pwede pa? Yes, last. Oo. Di ba ang birthday ng church is during Pentecost? Yes, according to the church. Oo. Bakit hindi siya ginawa nung time yung Matthew 16:18? Ba't hindi yun ang birth? Ba't hindi yun ang kinonsider na birth? Pinaliwanag yan ni Father Enoch nung itong nakaraan lang na convention ng CFD sa doon sa may Negros. Sabi ni Father Enoch, Biliran Leyte. Sa Biliran Leyte, sabi ni Father Enoch, ang pagsabi ni Panginoong Jesucristo noon ay hindi nangangahulugan na magtatayo pa lang siya. Kundi to stress out na siya ang tagapagtayo ng kanyang simbahan. Yan ang exegetical explanation ni Father Enoch. So yung birthday of the church, considered, sabi nga sa mga encyclopedia, considered as the birthday of the church is yung day of Pentecost. No? Dahil doon bumaba ang Holy Spirit. Doon ang time na nag-preach ng mga apostles. But remember, kung babalikan natin ng etymological ng word church, ano ba ito at saan ito nag-umpisa? Okay? So, church means ang pagtawag ng Diyos sa kanyang bayan. Tama? Di ba? Church, tayo ang church eh. Question, kailan tumawag ang Diyos ng kanyang bayan? Doon ba sa Pentecost? Hindi, di ba? At the very moment of Christ's ministry, tumawag na siya ng mga alagad. So sa theology, tinawag yun na infant church. So yung church, parang tao din yun. Sa sinapupunan pa lang ng nanay, ando na. Pero officially na naging tao nung pinanganak siya, tama? Yes. Kasi ganun din ang church. Ang church andyan na sa time ni Panginoong Jesucristo. But considered as the birthday of the church nung Pentecost Day, nung pagbaba ng Holy Spirit. Okay, sige. So thank you po sa inyong lahat. Good evening po. God bless po. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapuntos, at sa oras na ito may sasagutin naman po tayong tanong. Ito ay galing kay Rowena Wing Cañete, no? Sabi niya, magandang araw po Brother John Doe, paano po kung ang mga images ng Mama Mary at Senior Santo Niño ay galing sa mga grandparents and parents ng mga albularyo? Pero na-blessed and exercise na po ito online at napabless na po sa pare pagkatapos ng misa. Sana mabigyan ito ng pansin. Ito, yung images, secret images na naipabless sa pare, no, at na-blessed na. Once ang may-ari ginamit ito sa occultismo, madideconsecrate yun. Mawawala yung kanyang
yung kanyang pagiging blessed, mawala yon at magiging contaminate yung images. At yung images na yon, pag naipasa sa iyo, contamination na yon sa iyong buong pamilya. Yan ang mangyayari kahit na blessed pa siya. How about albularyo na ang may-ari? Tapos nagpa-bless siya ng imahe. Invalido po yung yung blessing doon kasi gagamitin niyo sa kanyang panggagamot. So occultism pa rin. Kaya invalido, contamination pa rin. So yun po ang ating sagot sa simpleng tanong ni Ate Rowena Incaniete. Thank you po sa iyong katanungan at salamat po. Tumaya-maya konti, balik naman tayo sa ating punto por punto tanungan portion. Salamat po.